ang pagtakas patungo sa pagsikat ng araw nang ang mga bulaklak ng seresa ay nagsimulang mamukadkad sa Pilipinas. Nagpatawag ng isang kagyat na press conference ang gobyerno ng Japan, isang pangyayaring hindi pa nagaganap sa kasaysayan. Ang bilang ng mga kababaihang umaalis sa bansa ay patuloy na tumataas at wala pang palatandaan ng paghinto. Kung magpapatuloy ito, kalahati ng populasyon ng Japan ay mawawala. Ang mga pinakamahuhusay na kababaihan ng Japan, ang mga pinakamatatalino at pinakatalas na isipan, ay sunod-sunod na iniiwan ang kanilang sariling bayan upang magpakasal sa mga lalaking Pilipino. Upang alamin ang katotohanan sa likod ng nakakagulat na trend na ito, isang babaeng Hapones na direktor ng telebisyon ang sumakay sa isang flight patungong Maynila. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ano ba ang pinagkaiba ng mga lalaking Pilipino. Ang mga kuhang video niya sa loob ng isang linggong karanasan sa Maynila matapos ilathala ay yumanig sa buong Japan. Sa loob lamang ng 3 araw, lumampas sa 50 milyong views ang video at ang mga komento mula sa mga babaeng Hapones ay sumabog na parang bagyo. Ngayon naiintindihan ko na. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas agad-agad. Kaya, ano ang kamangha-manghang katotohanan na kanyang hinarap sa Pilipinas? Hawak ko ang listahan ng mga babaeng Hapones na nagpakasal sa mga lalaking Pilipino at lumipat sa Maynila. Ako si Narita Rica, isang veteranong mamamahayag na may 9 na taong karanasan sa Cultural Affairs Department ng Asahi Shimbun. Sa utos ng aming hepe na si Okada, ang aking misyon ay ilantad ang mga kaawa-awang babae na na-brainwash ng kulturang Pilipino. Habang tinitingnan ko ang listahan, biglang nanigas ang aking mga mata sa isang punto. Doktor na nagtapos sa University of Tokyo, abogado na nagtapos sa Keio University, screenwriter na nagtapos sa Waseda University. 1,176 na mga piling babae, ang pinakamatatalino at makatwiran na kabilang sa top 1% ng lipunang Hapones. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Sila ang mga taong pinakamahirap maimpluwensyahan ng mga gimmick sa marketing ng kultura. Kaya bakit? Bakit nila kusang loob na tinalikuran ang kanilang bayan para sa isang one-way ticket patungong Pilipinas? Sa totoo lang, noong una kong matanggap ang paksang ito mula kay Chief Okada, inakala kong isa lamang itong maliit na balita, marahil ay sapat na para sa isang maliit na sulok ng pahayagan. Matagal-tagal na ring kumakalat ang alon ng kulturang Pilipino. Akala ko, ito ay isang natural na resulta lamang. Simple lang ang plano ko. Mangolekta ng mga kwento ng mga babaeng na humaling sa pop, may mga ilusyon tungkol sa mga lalaking Pilipino, nagmadaling magpakasal at nagsisi, at mula doon ay sumulat ng isang artikulong magbibigay babala sa mga kababaihang Hapones. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang file at nagsimulang magsaliksik, may natuklasan akong kakaiba. Ang divorce rate ng mga babaeng Hapones na kasal sa mga lalaking Pilipino ay hindi kapani-paniwalang mababa. Kung sila ay nagpakasal dahil sa bugso ng damdamin at na brainwash, dapat sana ay mataas ang divorce rate. Ngunit lahat ng mga eksperto na aking kinapanayam ay nagsabing mas matatag ang kanilang mga relasyon kumpara sa kabaligtaran na kombinasyon. Bukod dito, isang survey sa mga babaeng Hapones na lumipat sa Pilipinas dahil sa kasal ay nagpakita na 84.40% sa kanila ay masaya sa kanilang kasalukuyang buhay, kung saan 26.80% ang labis na masaya at 57.60% ang masaya. Ang porsyento ng hindi masaya ay 0.20% lamang. Ito ay katawa-tawa. Ang mga taong na brainwash ay hindi maaaring magkaroon ng ganito kataas na antas ng kasiyahan. Sumimangot ako sa harap ng computer screen. Marahil ay may problema sa survey na ito o baka masyadong maliit ang sample size. Ang aking instinct bilang isang mamamahayag ay nagsimulang gumana. Mayroong isang bagay na itinatago. Kailangan kong malaman kung ano iyon. At nang mas malalim kong sinuri ang listahan, natuklasan ko ang nabanggit ko sa simula, ang kanilang edukasyon. Lahat sila ay nagtapos sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa Japan. Sandali, may mali. Kung ito ay dahil sa brainwashing, bakit ang mga biktima ay ang pinakamatalinong kababaihan sa Japan? Kung mas matalino ang isang tao, hindi ba dapat mas mahirap siyang malinlang? Agad akong tumakbo sa opisina ng hepe, Chief Okada.
Ang artikulong ito ay hindi maaaring maging isang maliit na balita lamang. Kailangan nating magsaliksik ng mas malalim. Ano pa ang gusto mong saliksikin? Hindi ba't ito ay tungkol lamang sa mga babaeng naloko ng mga gimmick sa marketing ng kultura? Hindi po, Chief. Karamihan sa mga umalis ay mga babaeng may mataas na pinag-aralan. Maaaring hindi lamang ito isyu ng kultura. Itinulak ng hepe ang kanyang salamin at tiningnan ako. Kung gayon, ano ito? Iyon po ang kailangan kong alamin. Natahimik siya sandali at tumango. Sige, pumunta ka doon at alamin, ngunit kailangan mong mag-uwi ng isang bagay na tiyak. Isang katotohanang maaaring magbigay babala sa mga kababaihang Hapones. Magbigay babala? Oo. Noong panahong iyon din ang inakala kong misyon ko. Ilantad ang katotohanan tungkol sa mga babaeng Hapones na naloko ng alon ng kulturang Pilipino. Ilantad ang hubad na katotohanan sa likod ng matatamis na salita ng mga lalaking Pilipino. Iyon ang matatag na direksyon para sa aking artikulo. Ngunit ang direksyong iyon ay ganap na gumuho sa loob lamang ng wala pang isang linggo. Bago iyon, may isang bagay akong kailangang ikuwento. Sa mahabang listahan na iyon, may isang pangalan na ganap na nagpatigil sa akin, Fujiwara Chiyo. Nagtapos bilang summa cum laude sa economics mula sa University of Tokyo, nagtrabaho sa head office ng Mizuho Bank, ang pinakamakatwiran at pinakamalamig na babaeng kilala ko, at ang aking pinakamatalik na kaibigan sa loob ng 15 taon. Ang pangalang iyon ay nasa gitna mismo ng listahan ng mga babaeng Hapones na nagpakasal sa mga lalaking Pilipino at lumipat sa Maynila. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Chiyo. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Dati kaming dikit na parang kambal sa loob ng 15 taon mula pa noong kolehiyo. Ngunit unti-unting dumalang ang mga mensahe ni Chiyo at sa huli, nawalan kami ng komunikasyon. Akala ko abala lang siya. Ang pagtatrabaho sa head office ng Mizuho ay talagang abala. Ngunit hindi pala siya abala. Nasa Maynila na siya. Rika, ang tagal na nating hindi nagkita. Anong meron? Masaya ang boses ni Chiyo, wala na ang matalas at malamig na tono na dati kong kilala. Para bang hindi siya nawalan ng lakas, kundi kusa niya itong binitiwan. Diretso kong tinanong, Chiyo, narinig kong nagpakasal ka sa isang Pilipino. 3 segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay tumawa si Chiyo, talagang mamamahayag ka nga. Ang bilis mo nasa listahan ka ng investigasyon ko. Ganoon pala, sabi ni Chiyo na may kaswal na tono. Ang isang top analyst ng Mizuho Bank na nagpakasal sa isang lalaking Pilipino at lumipat sa Maynila at kaswal lang iyon para sa kanya. Kumulo ang dugo ko. Chiyo, sabihin mo ang totoo. Naloko ka, di ba? O may utang ka bang pinasok? Bakit mo iniwan ang trabaho mo sa Mizuho? Rika, ang hirap ng pinagdaanan mo para makuha ang posisyong iyon. Isang summa cum laude mula sa University of Tokyo. Ano ang hindi mo nagustuhan para magpakasal sa isang lalaking Pilipino? Rika, pinutol ako ni Chiyo. Bumaba ang kanyang boses. Okay lang ako. Hindi lang okay. Sobrang saya ko. Masaya. Ang dalawang salitang iyon ay lalong nagpabalisa sa akin. Ang mga taong naloloko, sa simula, lahat ay nagsasabing masaya sila. Pumunta ka dito. Pumunta ka sa Maynila, tingnan mo mismo, at maiintindihan mo. Papunta na nga ako dyan para gumawa ng report. Magaling. Pagdating mo, tawagan mo ako. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Pagkababa ng telepono, natulala ako ng matagal. Ang ibang mga pangalan sa listahan ay mga estadistika lamang. Ngunit si Fujiwara Chiyo ay iba. Siya ang kasama kong nag-aral para sa mga pagsusulit, naghanap ng trabaho, uminom at umiyak. Nagkita kami ni Chiyo sa Maynila sa 2 araw matapos akong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga nangyari sa unang 2 araw ay ikukuwento ko mamaya. Kailangan ko munang tapusin ang kuwento ni Chiyo. Ang tagpuan namin ay isang maliit na kapihan sa Intramuros. Pagpasok ko sa kapihan, muntik ko nang hindi makilala si Chiyo. Sa halip na mga mamahaling business suit, nakasuot siya ng isang komportableng linen na blouse. Sa halip na perpektong makeup, sunblock lang ang nasa kanyang mukha. Ang matalas na itsura na dati niyang pinagtutuunan ng 1 oras tuwing umaga sa Mizuho ay wala na. Ngunit kakaiba, mukha siyang mas bata ng 10 taon. Rika, dito,
Kumaway si Chio. Sa tabi niya ay isang lalaki. Siya, si Miguel. Si Miguel Santos, asawa ko. Ang unang impresyon ko, sa totoo lang, ay isang pagkadismaya. Katamtaman ang kanyang taas, ordinaryo ang mukha, simple ang pananamit. Hindi maikukumpara sa mga magagaling na lalaking pumipila para kay Chio sa Tokyo. Hello, Rika. Marami nang naikwento si Chio tungkol sa iyo. Medyo matataas ang kanyang pagsasalita ng Hapon. Ang kanyang kamay, nang kami ay magkamay, ay mainit at makapal. Hindi kamay ng isang office worker, kundi kamay ng isang taong laging may ginagawa. Nalaman ko na lang na tuwing weekend, siya ang laging nasa kusina para magluto. Pumasok agad ako sa pangunahing paksa, tulad ng isang tunay na mamamahayag. Chio, bakit ka umalis sa Mizuho? Ibinaba ni Chio ang kanyang tasa ng kape at tiningnan ako ng diretsyo. Rika, natatandaan mo ba ang unang party natin pagkatapos nating pumasok sa kumpanya? Bakit biglang napunta sa party ang usapan? Yung kumain tayo ng shabu-shabu. Dahil bago lang ako, syempre, ako ang dapat magsilbi ng pagkain sa lahat. Naaalala mo ba kung ano ang sinabi ng senpai, senior natin noon? Naaalala ko. Hindi ko makakalimutan. Chio-san, medyo kulang ka sa pagiging pambabae, ano? Dahil lang sa medyo mabagal akong maglagay ng pagkain, dahil lang sa mali ang pagkakasunod-sunod ng paglalagay ko ng sabaw, sinabihan akong kulang sa pagiging pambabae. Iyon ang unang ebalwasyon na natanggap ng isang summa cum laude sa economics mula sa University of Tokyo sa isang company party. Nang araw na iyon, umiyak ako sa banyo, sabi ni Chio. Naaalala mo ba? Naaalala ko, dahil ako mismo ang sumunod sa kanya at umalo sa kanya. Pero Rika, hindi pa iyon ang lahat. Naging matatag ang tingin ni Chio. Nagtrabaho ako sa Mizuho ng 7 taon. Ang aking performance ay laging nasa top 5%. Pero alam mo ba kung anong papel ang ibinigay sa akin? Maghanda ng tsaa bago ang meeting, umupo sa tabi para magbuhos ng sake kapag may mga kliyente, pamahalaan ang schedule ng mga boss na lalaki. Iyan ang mga pinapagawa nila sa isang summa cum laude ng University of Tokyo. Akmang sasagot ako ngunit nanahimik na lang dahil alam ko rin iyon. Sa Asahi Shimbun, ganoon din. Kalahati ng trabaho ng isang baguhang babaeng reporter ay hindi pagkuha ng balita, kundi pagbili ng kape para sa mga senpai, pagbook ng mga party, at paghahain ng tsaa kapag may bisita. Pero si Miguel, iba siya. Tiningnan ni Chio ang kanyang asawa. Ngumiti lang si Miguel ng mahinahon. Kailanman ay hindi niya ako inutusan na magtimpla ng tsaa para sa kanya. Sa halip, tuwing umaga, siya mismo ang nagtitimpla ng kape at dinadala ito sa desk ko. Ano naman ang big deal doon? Nang marinig iyon, umiling si Chio. Rika, malaking bagay iyon. Para sa amin, malaking bagay iyon. Si Miguel naman ang dahan-dahang nagsalita. Lagi kong iniisip na ang pagtatapos ni Chio sa University of Tokyo ay isang napakagandang bagay. Hindi ko maintindihan kung bakit sa Japan, isa iyong pasanin. Gusto ng mga lalaking Hapon ang babaeng mas mababa ang pinag-aralan sa kanila, mas mababa ang sahod, mas tahimik. Wala akong katangiang tumutugma doon. Mapait na ngumiti si Chio. Dito, ako lang si Chio. Hindi isang elite na empleyado ng bangko na nagtapos sa University of Tokyo. Si Chio lang. Hindi mo alam kung gaano kaginhawa ang pakiramdam na iyon. Pag-alis namin sa kapihan, inakbayan ako ni Chio. Rika, bago ka sumulat ng artikulo, may hihilingin ako. Ano iyon? Bukas, samahan mo ako sa palengke. Sa susunod na araw, bisitahin natin ang nanay ni Miguel. Manatili ka lang dito ng 1 linggo. Maiintindihan mo kung bakit ko ginawa ang pagpiling ito nang hindi mo na kailangang sumulat ng kahit anong artikulo. Tumango ako. Siyempre, may iba akong iniisip. Sige, sapat na ang 1 linggo. Siguradong mahahanap ko ang nakatago sa likod ng maskara ng kaligayahang ito. Ngunit noong mga oras na iyon, hindi ko pa alam na ang may suot na maskara ay hindi si Chio, kundi ako. Lumapag ako sa NAIA 3 araw bago ko nakita si Chio. Sa eroplano, binuksan ko na ang aking notebook. Problema sa mga lalaking Pilipino. Mga patibong ng internasyonal na kasal. Salungatan dahil sa pagkakaiba ng kultura, nakalatag na ang balangkas ng aking artikulo. Nakatakda na ang conclusion.
mangolekta ng mga kwento ng pagsisisi mula sa mga babaeng Hapones na naloko ng kulturang Pilipino para sumulat ng isang babala. Isang simpleng at malinaw na istruktura. Dumating ako sa NAIA bandang 4 ng hapon. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, nagkaroon ng problema, nasira ang isang gulong ng aking maleta. Iyon ang limitasyon ng murang maletang binili ko gamit ang budget ng opisina. Dahil kulang ng isang gulong, hindi ko ito mahila. Kung bubuhatin ko, mahigit 20 kilo ito. Kung kakalad ka rin, ang ingay ay aalingaw-ngaw sa buong airport. Habang hindi ko alam ang gagawin, biglang may isang kamay na lumitaw sa aking tabi. Tulungan na kita. Isang lalaking Pilipino, mga nasa huling 20s, nakasuot siya ng suit, mukhang galing sa isang business trip. Bago pa ako makatanggi, binuhat na niya ang maleta. Magta-taxi ka ba? Tanong niya sa matatas na Hapon. Hindi yung pautal-utal na Ingles. Opo, magta-taxi po ako. Dito ang daan. Sumunod ka sa akin. Dinala niya ang aking 20 kilong maleta hanggang sa sakayan ng taxi nang walang hinihinging kapalit. Hindi nagbigay ng business card, hindi humingi ng numero ng telepono. Inilagay niya ang maleta sa harap ng taxi, sinabi lang, "Ingat ka sa biyahe," at tumalikod na. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, nagtaka ako. Ano kaya ang motibo ng lalaking iyon? Sa Japan, halos imposibleng may isang estranghero na tutulong sa iyo sa bagahe sa airport. Ang mang-istorbo sa iba o makialam sa problema ng iba ay itinuturing na may waku, isang abala. Parehong hindi komportable ang tumutulong at ang tinutulungan. Sa taxi papuntang sentro ng Maynila, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang skyline na nakikita mula sa skyway ay kahanga-hanga. Sa totoo lang, hindi gaanong naiiba sa Tokyo at may mga lugar pa na mukhang mas malinis. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror. Galing po kayo sa Japan, ma'am? Opo. Mag-isa lang po kayo? Ang galing nyo naman. Business trip po? Opo. Gagawa po ako ng report. Journalist po pala. Asti, unang beses nyo po sa Pilipinas? Sa Japan, hindi mo maiisip na isang taxi driver ang makikipag-usap sa pasahero ng ganito. Sa mga taxi sa Japan, ang katahimikan ay isang birtud. Mayroong isang hindi nakikitang pader sa pagitan ng driver at pasahero. Walang lumalampas sa espasyo ng isa't isa. Ngunit iba ang driver na ito. Hindi ako nakaramdam ng pagkainis. Sa halip, may kakaibang ginhawa. Kumain na po kayo ng hapunan? Kung hindi pa, mamaya daan kayo sa may poblasyon. Maraming masasarap na kainan doon. Isang taxi driver na nagtatanong kung kumain ka na. Hinding-hindi ito mangyayari sa Japan. Nag-check-in ako at inayos ang aking mga gamit sa isang business hotel sa Makati. Maliit ang kwarto ngunit malinis. Naupo ako sa kama at muling binuksan ang aking notebook. Binasa ko muli ang direksyon ng artikulo na nakasulat sa unang pahina. Ang katotohanan ng brainwashing ng kulturang Pilipino. Ang patibong ng internasyonal na kasal. Isang babala sa mga kababaihang Hapones. Ngunit kakaiba, hindi gumalaw ang aking panulat. Ang anino ng lalaking tumulong sa akin sa airport ay pabalik-balik sa aking isipan. Hindi, dahil lang iyon sa airport. Siguro gusto niya lang maging palakaibigan sa mga dayuhan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili at isinara ang notebook. Kinabukasan, naglakad-lakad ako mag-isa sa paligid ng hotel. Maraming turista mula sa Japan sa lugar na ito. Ang mga empleyado ng mga tindahan ay nagsasalita ng Hapon para akitin ng mga customer. Maiintindihan iyon dahil negosyo nila iyon. Ngunit sunod-sunod ang mga kakaibang nangyari. Habang nahihirapan akong tingnan ang mapa, isang babae ang dumaan, huminto at nagtanong, "Naghahanap ka ba ng daan? Saan mo gustong pumunta?" Nang hindi ko mabasa ang menu sa isang restaurant, isang customer sa kabilang mesa ang tumuro at nagsabi, "Masarap to. Subukan mo ang pansit," at ipinaliwanag ito sa akin. Nang nagbabayad ako sa isang convenience store, isang matandang lalaki na nakapila sa likod ko ang nakipag-usap. "Galing ka sa Japan, iha? Unang beses mo sa Pilipinas?" Sa loob ng isang araw, 4 na beses itong nangyari sa akin. Sa Japan, ang pakikipag-usap sa isang estranghero ay isang kawalan ng galang. Ito ay meiwaku, isang paglabag sa personal na espasyo ng iba. Kaya naman, ang mga kalye sa Japan ay napakatahimik. Lahat ay nasuloob ng kanilang hindi nakikitang kahon.
Ngunit sa Pilipinas, walang ganoong kahon. Ang mga tao ay nakikipag-usap, tumutulong, nagmamalasakit sa isa't isa sa paraang napaka-natural. Dahil lang ito sa tourist area, siguradong iba ang totoong Pilipinas, paulit-ulit kong bulong sa sarili. Ngunit nararamdaman ko na mismo na ang direksyon ng aking artikulo sa unang pahina ng notebook ay unti-unti nang lumalabo. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Chio. Nandito na ako sa Maynila, libre ka ba sa Makalawa? Agad siyang sumagot. Oo naman. Sasama rin si Miguel. Rika, may hihilingin ako. Ano iyon? Pumunta ka bilang isang kaibigan, hindi bilang isang mamamahayag. Pagkabasa ko, matagal akong nakatitig sa telepono. Bilang isang kaibigan, hindi bilang isang mamamahayag. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Dahil sa totoo lang, pumunta ako dito para imbestigahan si Chio. Ang katotohanang gagawin kong material para sa aking artikulo, ang aking 15 taong matalik na kaibigan ay biglang nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Ngunit iwinaksi ko ang damdaming iyon. Dahil ako ay isang mamamahayag. Makalipas ang 2 araw, nagkita kami ni Chio sa Intramuros at ang kwento ay nangyari tulad ng naikwento ko na, ang nagbagong itsura ni Chio. Ang kwento tungkol sa pagiging pambabae sa 7 taon niya sa Mizuho at ang kanyang alok, manatili ka lang dito ng 1 linggo. Tinanggap ko ang alok na iyon. Siyempre, may layuning ilantad ang katotohanan sa likod ng maskara. Ngunit noong mga oras na iyon, hindi ko pa alam na ang kailangang magtanggal ng maskara ay hindi si Chio kundi ako. Kinabukasan, dinala ako ni Chio sa isang palengke malapit sa kanilang bahay. Isa itong maliit na talipapa sa isang eskinita, ngunit pagsapit ng 8 ng umaga, napakasigla na. Isang mundong ganap na naiiba sa mga supermarket sa Tokyo. Sa magkabilang gilid ng eskinita, magkakatabi ang mga tindahan ng gulay, prutas, karne, isda at mga lutong ulam. Ang tunog ng mga kutsilyo ng mga tindera ay umaalingaw-ngaw. At sa gitna ng mga tao, si Chio ay naglalakad ng natural. Chio, mamamalengke ka? Sabi ng isang ale na nagtitinda ng gulay. Opo, Aling Nena. Magandang umaga po. Ano po ang masarap ngayon? Sariwa ang kangkong ko ngayon. Mahilig ang asawa mo sa sinigang, di ba? Kunin mo na itong isang tali. Habang pinapanood ko si Chio na bihasang nagsasalita ng Tagalog, napanganga ako sa pagkamangha. Ang kaibigan ko na 1 taon lang, ang nakalipas, ay hindi marunong ng kahit isang salitang Tagalog. Ngayon ay nakikipag-usap tungkol sa sinigang sa isang ale sa palengke. Ito po ang kaibigan ko galing Japan. Nako, galing pa sa Japan? Ang layo naman. Heto, kunin mo itong mga dalandan para hindi ka mapagod. Biglang inabot sa akin ng ale ang 3 dalandan. Naku, wag na po, salamat po. Ano ka ba? Sige na, kunin mo na, para masaya. Wala akong pagkakataong tumanggi. Ngumiti si Chio at hinila ako, na nakatulala habang hawak ang mga dalandan. Ang sumunod naming pinuntahan ay isang tindahan ng longganisa. Isang lalaking nasa 50s nang makita si Chio ay may kinuha mula sa loob ng palamigan. Chio, heto, bagong gawa kong longganisa. Paborito ito ng asawa mo oh. Naku, Kuya Jun, lagi nyo na lang po akong binibigyan. Nakakahiya na po. Anong nakakahiya? Ito ay pagmamahal. Ang pagbibigayan ng mahalaga. Pagmamahal. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang salitang iyon sa ganitong konteksto. Hindi ito nasusukat sa pera. Ito ay malasakit, sabi ng tiyo habang binabalot ang longganisa at ibinibigay kay Chio. Nakatayo ako sa tabi at tahimik na nagmamasid. Ito ay isang eksenang hindi mo maiisip sa Japan. Isang tindahan na namimigay ng libre. At ang tumatanggap ay natural din ang pagtanggap. Sa Japan, lahat ng transaksyon ay dapat eksakto. Kung bibili ka ng isang bagay na 100 yen, dapat eksaktong 100 yen ang ibayad mo. Kung may sukli, kahit 1 yen, dapat itong ibalik. Ang kalinawan sa kalkulasyon ay isang birtud. Kung bibigyan ka ng libre, makakaramdam ka ng bigat dahil sa kaisipang kailangan mong suklian ito ng isang bagay na katumbas sa hinaharap. Ngunit dito, iba. Parehong ang nagbibigay at ang tumatanggap ay walang bakas ng pagkabigat. Sa buong pamamalengke, patuloy ang mga katulad na pangyayari. Ang tindahan ng prutas ay nagbigay ng dagdag na 1 mansanas.
Ang tindahan ng tokwa ay nagbigay ng isang kutsarang taho para tikman. Isang matandang babae na nagtitinda ng kakanin ang nakakita sa akin at nagtanong, "Nag-almusal ka na ba, iha?" "Opo. Sa totoo lang, hindi pa. Isang tasa lang ng kape ang ininom ko sa hotel. Ngunit marahil nabasa ng matanda ang aking mukha. Nagsisinungaling ka. Kita ko sa mga mata mo na gutom ka. Upo ka dito." Hinila niya ako sa loob ng kanyang maliit na puwesto at sa loob ng 5 minuto, isang mainit na suman na nakabalot sa dahon ng saging at dyaryo ang inilagay sa aking mga kamay. "Kainin mo. Hindi pwedeng nagpapalipas ng almusal ang mga bata." "Magkano po, Lola?" "Anong bayad?" "Kaibigan ka ni Chio, kaya bisita ko na rin kayo?" Nalilito akong tumingin kay Chio. Ngumiti lang siya at tumango. "Magpasalamat ka at tanggapin mo, Rika." Kalooban niya ni Lola. Pag-alis namin sa palengke, tiningnan ko ang aking mga kamay, puno ng bitbitin, at natawa ako sa sarili. Dalandan, longganisa, kangkong, suman. Lahat ay natanggap ko ng walang ginastos na kahit 1 sentimo. "Chio, bakit ang bait ng mga tao sa iyo?" Noong una, ganyan din ang tanong ko. May hinihintay ba silang kapalit? May hihingin ba sila sa akin balang araw? Pero hindi pala. Kung gayon, ano? Iyon ang malasakit, Rika. Ang mga Pilipino ay bumubuo ng relasyon sa pamamagitan ng damdamin. Hindi sila nagkukuwenta. Hindi nagkukuwenta. Para sa isang mamamahayag na tulad ko, iyon ang pinakamahirap na konsepto na maintindihan. Ang mga mamamahayag ay kailangang kuwentahin ang lahat. Ang katotohanan, ang impluensya, ang anggulo ng artikulo. Mula sa palengke, umuwi kami sa condominium unit ni Chio. Isang 1-bedroom unit, mga 60 square meters. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Chio, na dating nakatira sa isang luxury apartment sa Minato, Tokyo, ay ngayon ay nakatira sa ganitong lugar. Ngunit pagpasok ko, naramdaman ko ang kakaibang init. Hindi dahil malawak ito, kundi dahil sa lahat ng dako ay may bakas ng kamay ng tao, isang halaman sa bintana, mga litratong nakasabit sa dingding, isang sticky note sa maliit na hapagkainan. "Ano ito?" Tinuro ko ang isang note na nakadikit sa ref. May nakasulat dito sa Tagalog. Idinikit iyan ni Miguel kaninang umaga bago siya pumasok sa trabaho. Anong nakasulat? Namula ng bahagya si Chio. "Mahal kita palagi. Anong gusto mong kainin mamaya?" Tinitigan ko ang note ng matagal. Hindi ako marunong magbasa ng Tagalog kaya tiningnan ko lang ang sulat kamay. Ang medyo magulong sulat ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng katapatan. Araw-araw ba ganyan? Oo. Tuwing aalis siya, nag-iiwan siya ng note. Noong una, medyo nakakakilabot, tawa ni Chio. Sa Japan, ang salitang mahal ay napakalayo, hindi ba? Ay shiteru. Siguro 1 beses lang sa buong buhay sasabihin iyon ng isang tao. Pero siya, isinusulat niya iyon tuwing umaga sa isang pirasong papel. Noong una, nahihiya ako. Pero ngayon, kapag wala iyon, nababalisa ako. Ay shiteru, ang salitang mahal sa Hapon. Isang salitang halos hindi ginagamit ng mga Hapon sa pang-araw-araw na buhay kahit sa mga magulang. Ang kultura ng pagsasabi ng mahal kita, masa pagtatapos ng tawag ay wala sa Japan. Ang pinakamataas ay suki desu, gusto kita. Pero sa Pilipinas, natural lang ang pagsasabi ng mahal kita araw-araw. Rika, kailan ka huling nakarinig ng nagsabing, mahal kita? Ang biglaang tanong ni Chio ay nagpipi sa akin. Hindi ko matandaan. Hindi sinabi ng mga magulang ko. Hindi rin sinabi ng dati kong kasintahan. Ako rin, sabi ni Chio. 34 na taon, ni minsan hindi ko narinig. Pero si Miguel, sinasabi niya sa akin araw-araw. Tumingin si Chio sa labas ng bintana. Noong una, akala ko mababaw lang. Dahil sinasabi niya araw-araw, akala ko hindi taos puso. Pero hindi pala. Kahit sinasabi niya araw-araw, lagi siyang tumitingin sa mga mata ko. Iyon ay katapatan. Wala akong masabi. Bilang isang mamamahayag, kailangan kong magtanong ng matatalas na katanungan. Ngunit ang aking lalamunan ay parang barado. Tinimplahan ako ni Chio ng kape. Habang pinapanood ko si Chio, na dati ay umiinom lang ng kape mula sa convenience store, na ngayon ay sariling kamay na naggigiling ng butil at nagtitimpla, nakaramdam ako ng pagtataka. Rika, masaya ka ba?
Isa pang bigla ang tanong. Maayos naman ang trabaho, malusog naman ako. Hindi iyon. Ang tanong ko, tunay ka bang masaya? Hindi ako makasagot. Hindi ko matandaan kung kailan ako huling naging masaya. Ngumiti si Chio. Ako, masaya ako. Tuwing gigising ako sa umaga, masaya ako. Ano kaya ang bibilhin ko sa palengke mamaya? Anong ulam kaya ang gusto ni Miguel? Ano kaya ang pag-uusapan namin mamayang gabi? Sa pag-iisip pa lang ng mga iyon, pakiramdam ko ay isang araw na sulit hintayin. Ang summa cum laude ng University of Tokyo ay nakahanap ng kaligayahan sa pamamalengke. Tinalikuran ang karera, nakatira sa isang 60 square meter na apartment at ngumingiti dahil sa isang pirasong papel. Naisip ko, baka nababaliw na siya. Ngunit sa kabilang banda, nakaramdam ako ng inggit. Ako ay isang mamamahayag na may 9 na taong karanasan sa Asahi Shimbun, ngunit ni minsan ay hindi ko naramdaman na sulit hintayin ang paggising sa umaga. Tumunog ang telepono ni Chio. Hello Miguel? Oo, kasama ko ang kaibigan ko. Okay lang. Sige, mamayang gabi. Mahal din kita. Pagkababa ng telepono, namula ang mga pisngi ni Chio. Mahal din kita. Ang tatlong salitang iyon, sinabi sa Tagalog at hindi sa Hapon, ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Isang pangungusap na hindi kayang bigkasin ni Chio sa loob ng 34 na taon ng kanyang buhay, ngayon ay natural na lumalabas bago matapos ang isang tawag. Bukas, pupunta kami sa bahay ni nanay. Gusto mong sumama? Sa tingin ko, dapat mong makita mismo kung paano ang pamilya ng asawa sa Pilipinas. Pamilya ng asawa sa Japan. Ito ay isang larangan ng digmaan. Ito ang lugar kung saan ang manugang na babae ay kailangang pinaka-stress at pinaka-perpekto. Akala ko, ganoon din sa Pilipinas o baka mas malala pa. Sige, sa bahay ng biyenan, lalabas ang katotohanan. Hindi siya maaaring magpanggap na masaya sa harap ng kanyang biyenan. Masaya akong tumango. Siyempre, sa loob-loob ko, ang aking matalas na instinct sa pag-iimbestiga ay naghahanda. Ngunit kinabukasan, sa unang pangungusap pa lang ng biyenan ni Chio, lahat ng aking inaasahan ay ganap na nagkamali. Naku, sino ito? Kaibigan ni Chio? Tuloy ka, iha, tuloy. Kumain ka na ba? Iyon ang mga salitang lumabas pagbukas pa lang ng pinto. Ang nanay ni Miguel ay isang babaeng nasa 60s. Nakasuot siya ng apron, hawak pa ang sandok, at nagmamadaling lumabas. Pagkakita sa akin, hinawakan niya agad ang dalawa kong kamay. Naku, galing ka pang Japan. Pagod ka ba sa biyahe? Pasok ka, iha, pasok na. Sa Japan, pagdating sa bahay ng biyenan, ang unang gagawin ay yumuko sa pinto, 90-degree bow, at formal na magpakilala. Ang biyenan ay tatayo sa malayo, titingnan ang manugang na may mapanuring mga mata. Ang tensyonadong kapaligiran ay inaasahan. Ngunit dito, iba. Akmang yuyuko ako para magbigay galang nang marahan niyang tinapik ang aking likod. Naku, huwag ka nang mag-abalang bumati. Pumasok ka na at maupo, baka lumamig ang pagkain. Pagpasok sa sala, nakita ko ang isang mesang punong-puno ng pagkain. Adobo, lumpiang Shanghai, ginisang gulay, at tsara mahigit 10 putahe. At ang naghahain ng mga pagkaing iyon ay ang biyenan na lalaki, ang tatay ni Miguel, nakasuot ng apron, ay pabalik-balik sa pagitan ng kusina at ng mesa. Ang sinigang ay siya rin ang nagluto. Ang mesa ay siya rin ang nag-ayos. Nagluluto rin po ang tatay? Hindi ko napigilang itanong. Sa Japan, bihira kang makakita ng isang 60 taong gulang na lalaking naka-apron at nagluluto. Ngumiti siya at sumagot. Oo naman, pagod ang nanay mo galing sa trabaho. Kung hindi ako ang gagawa, sino pa? Ganyan na kami dito sa bahay dati pa. Oo naman. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking tainga. Sinabi niya iyon na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nalaman ko na lang na ayon sa estadistika ng OECD, ang oras na ginugugol ng mga lalaking Hapon sa walang bayad na gawaing bahay araw-araw ay 41 minuto, halos pinakamababa sa mga mauunlad na bansa. Ang mga babaeng Hapon ay nagtatrabaho sa bahay ng 3 hanggang 4 na oras na mas mahaba kaysa sa mga lalaki kahit na pareho silang nagtatrabaho. Mayroon pang ang terminong pangalawang shift para tukuyin ang gawaing bahay pagkatapos ng trabaho sa opisina. Ngunit sa bahay na ito,
Natural lang na ang asawang lalaki ang nagluluto ng sinigang habang ang asawang babae ay naghihintay. Itong si Miguel, tinuruan na namin yan mula pagkabata. Dapat marunong din magluto at maglinis ang mga lalaki, buong pagmamalaking sabi ng biyenan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chio. Narinig ko, nagbukas ka raw ng klase sa pagtuturo ng Hapon? Maayos ba ang trabaho mo, anak? Opo, Nay. Dumarami na po ang mga estudyante. Mabuti naman. Dapat talaga may sariling trabaho ang isang babae. Nakakabagot kung nasa bahay ka lang palagi. Dapat talaga may sariling trabaho ang isang babae. Sa Japan, bihira kang makarinig ng biyenan na magsabi nito. Ang kabaligtaran ang mas madalas. Ang manugang na nagtatrabaho ay itinuturing na nagpapabaya sa bahay, hindi nag-aalaga ng maayos sa asawa at mga anak, at walang pakialam sa pamilya ng asawa. Nagsimula na ang kainan. Walang tigil ang biyenan sa paglalagay ng pagkain sa aking plato. Tikman mo ito, iha. Paborito ito ni Chio. Eto pa, kainin mo rin ito. Siguro hindi niyo alam ang pagkain ito sa Japan, no? Si Miguel, na nakaupo sa tabi ko, ay paminsan-minsang nagpapaliwanag tungkol sa mga pagkain. Si Chio naman ay natural na nagsasalin para sa akin. Naramdaman kong sinusubukan ng buong pamilya na hindi ako makaramdam na ako ay iba. Naroon din ang kapatid na babae ni Miguel at napaka-komportable ng pakikipag-usap niya kay Chio. Ate Chio, napanood ko yung video mo sa pagtuturo ng Hapon. Ang galing! Pwede ba akong mag-enroll? Oo naman. Sige, mag-enroll ka. Magaling magturo si Ate Chio mo, sabi ni Miguel na sinusuportahan ang trabaho ng kanyang asawa. Sa Japan, ang eksenang pinupuri ng hipag ang trabaho ng kanyang hipag ay mahirap makita kahit sa mga pelikula. Nang malapit nang matapos ang kainan, sinabi ng biyenan na lalaki, pinasaya ni Chio itong anak naming si Miguel, kaya masaya na rin kami. Noong una, nag-alala kami nang malaman naming Hapones ang mapapangasawa niya. Pero sobra pala ang pag-aalala namin. Isang simpleng pangungusap, ngunit naramdaman ko ang katapatan. Pag-uwi namin, binigyan ako ng biyenan ng isang malaking garapon ng atsara. Dalhin mo ito sa hotel, iha. Masarap itong kainin kasama ng kanin. Hindi masarap kumain kung walang atsara. Naku, ang dami po nito, tita. Anong marami? Kaibigan ka ni Chio, kaya parang pamilya ka na rin namin. Parang pamilya. Isang kultura kung saan ang isang taong ngayon mo lang nakilala ay itinuturing ng pamilya. Sa Japan, kahit 10 taon na kayong magkakilala, kailangan pa ring magpanatili ng distansya bilang tanda ng paggalang. Ngunit dito, sapat na ang isang koneksyon para maging pamilya. Habang naglalakad kami palabas, sinabi ni Chio, "Kumusta?" Sa totoo lang, nagulat ako. Nagulat saan? Sa lahat. Nagluto ang tatay mo, sinusuportahan ng nanay mo ang trabaho mo, pinupuri ng kapatid mo ang klase mo. Sa Japan, ang pagpunta sa bahay ng biyenan ay parang pag-arte sa isang dula kung saan kailangan mong gampanan ang papel ng perpektong manugang, magtimpla ng tsaa, maghugas ng plato, basahin ang ekspresyon ng biyenan. Iyon din ang pinakakinatatakutan ko noong una. Narinig ko pa na mas nakakatakot daw ang mga biyenan sa Pilipinas. Pero pagdating ko dito, iba pala. Hindi ko kailangang maging perpektong manugang. Pwede akong magkamali. Pwede akong hindi marunong. Tinanggap nila ako dahil ako si Chio. Ako si Chio. Sa Tokyo, siya si Fujiwara ng Mizuho Bank. Si Fujiwara na nagtapos sa University of Tokyo, ang anak ng pamilyang Fujiwara. Ngunit dito, siya ay si Chio lamang. Sa taxi pabalik sa hotel, inilagay ko ang garapon ng atsara sa aking kandungan at natulala habang nakatingin sa labas. Mabilis na dumaan ang mga tanawin ng gabi sa Maynila. Inilabas ko ang aking notebook. Lumitaw ang mga salitang nagdidikta sa direksyon ng aking artikulo sa unang pahina. Ang katotohanan ng brainwashing ng kulturang Pilipino. Ang patibong ng internasyonal na kasal. Kinuha ko ang aking panulat. At pagkatapos ay ibinaba ito. Sa ilalim ng mga linyang iyon, nagsulat ako ng isang bagong tala. Damdamin. Isang pusong hindi nagkukuwenta. Isang relasyong hindi kailangan ng maskara. At isa pang linya, bakit hindi ako masaya? Nang gabing iyon, nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, nag-isip ako. Sa halip na mga hindi magandang katotohanan na hinahanap ko,
Mga hindi komportableng tanong ang aking natanggap, ngunit hindi pa ako maaaring sumuko. Ang kaligayahan ni Chio, kinikilala ko. Ngunit iyon ay isang kaso lamang. Paano ang ibang mga babaeng Hapones? Marahil si Chio ay isang espesyal na kaso, isang napakaswerteng tao. Upang makumpirma, kailangan kong makipag-usap sa mas marami pang tao. Hiniling ko kay Chio na ipakilala ako sa iba pang mga babaeng Hapones na kasal na naninirahan sa Maynila. Mula kinabukasan, nagsimula ang mga formal na panayam at ang mga panayam na iyon ang tuluyang nagpabagsak sa akin. Ipinakilala ako ni Chio sa 5 tao. Lahat sila ay kasal sa mga lalaking Pilipino at naninirahan sa Maynila o sa mga kalapit na lugar. Ginamit ko ang lahat ng aking instinct bilang isang mamamahayag na may determinasyong makahanap ng kahit anong bitak. Ang una ay si Aki, 31 taong gulang. Dati siyang nagtrabaho sa isang malaking advertising agency sa Tokyo, 2 taon na sa Maynila. Nagkita kami sa isang kapihan sa Bonifacio High Street at ang unang pangungusap pa lang niya ay wala sa aking inaasahan. Narita-san, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga lalaking Pilipino? Ang komunikasyon. Komunikasyon po? Sa Japan, kapag may boyfriend ako, normal lang na 1 linggong hindi kami mag-usap. Tatawag lang kapag may kailangan. Tinuruan kaming iyon ang paraan ng pagrespeto sa privacy ng isa't isa. Ngumiti si Aki, pero ang asawa ko, tuwing tanghali tumatawag siya. Kumain ka na ba? Kumusta ang araw mo? Anong gusto mong gawin mamaya? Noong una, pakiramdam ko binabantayan ako. Nakakasakal talaga. At ngayon po? Ngayon, kapag wala ang mga tawag na iyon, nababalisa ako. Bakit kaya hindi siya tumawag ngayon? Humigop si Aki ng kanyang mainit na Amerikano. Sabi niya, tumatawag daw siya dahil namimiss niya ang boses ko. Sa Japan, hindi pa ako nakarinig ng ganoong dahilan. Ang pangalawa ay si Kaori, 35, taong gulang, dating nurse sa Osaka, 3 taon na sa Pilipinas. Alam mo ba kung ano ang unang bagay na nagpaantig sa akin sa Pilipinas? Ang pinto ng restaurant. Ang pinto po? Oo, ang pinto. Tuwing kakain kami sa labas, laging hinahawakan ng asawa ko ang pinto para sa akin. Pinapauna niya ako. Sa Japan, hindi ko pa naranasan ito. Narinig ko na, para sa mga babaeng Pilipino, natural lang ito, natural lang. Isang napakaliit na kilos na hindi napapansin ng mga Pilipino, ngunit maaaring maging isang nakakaantig na bagay para sa mga babaeng Hapones. Ang pangatlo ay si Setsuko, 29 taong gulang. Umalis sa isang IT company sa Nagoya, 1 taon at kalahati na sa Maynila. Ang panayam na ito ang pinakayumanig sa akin. Ang asawa ko, araw-araw niyang sinasabing mahal niya ako. Habang nagsasalita si Setsuko, nanginginig ang kanyang boses. Sa Japan, ang salitang aishiteru ay napakalayo. Hindi sinasabi ng mga magulang, bihira rin sa mga kasintahan. Ang pinakamataas na ay suki desu, gusto kita. Naluha ang mga mata ni Setsuko. Ang asawa ko, tuwing umaga bago pumasok, sinasabi niyang, mahal kita. Pag-uwi sa gabi, sinasabi rin niyang, mahal kita. Bago matulog, sinasabi rin niyang, mahal kita. Noong una, akala ko mababaw lang. Dahil sinasabi niya araw-araw, akala ko hindi taos puso. Ngunit isang araw, napagtanto ko, tuwing sinasabi niya iyon, nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hindi iyon isang nakasanayan. Iyon ay katapatan. Umiyak si Setsuko. Hawak ko ang recorder. Tahimik akong nakaupo. Bilang isang mamamahayag, kailangan kong magpatuloy sa pagtatanong. Ngunit ang aking lalamunan ay barado. Walang salitang lumalabas. Naritasan, sa loob ng 29 na taon, ni minsan hindi ko narinig na may nagsabing mahal ako, kahit ang mga magulang ko. Akala ko, natural lang iyon, na ang pag-ibig ay hindi ipinapakita sa salita, kundi sa gawa. Pinunasan ni Setsuko ang kanyang mga luha. Ngunit kapag naririnig mo ito sa salita, iba pala. Sobrang iba. Ang pang-apat ay si Yukari, 38 taong gulang, dating researcher sa Kyoto University. Mas matanda ng 3 taon sa kanyang asawa. Sa Japan, ako ay isang Christmas cake. Christmas cake po? Oo. Pagkatapos ng ika-25, wala nang halaga. Ang mga babaeng lampas sa 25,
ay bumababa ang halaga sa merkado ng pag-aasawa. Isang babaeng nasa 30s na at nag-aral pa ng graduate school tulad ko ay ganap nang wala sa listahan. Kalmadong sinabi ni Yukari. Noong una kong sinabi ang edad ko sa asawa ko, alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Mas marami kang karanasan sa buhay, mas maganda iyon. Dahil mas matanda ka, mas mature ka. Sa Japan, hindi pa ako nakatanggap ng ganoong reaksyon. Ni minsan, ang ikalimang panayam ang pinakadramatiko. Si Rina, 33 taong gulang, dating nagtrabaho sa isang securities company sa Tokyo. Kasama niya ang kanyang asawang si Paolo Cruz. Ikinuwento ni Rina ang isang pangyayari. Bago sila magpakasal, minsan ay kailangan niyang mag-overtime at hindi nakapunta sa kanilang tagpuan. Hindi rin siya nakapag-abiso. Ang tagpuan ay sa labas ng isang istasyon ng LRT sa Maynila. At noong araw na iyon ay bumubuhos ang malakas na ulan dahil sa bagyo. Kinabukasan, tumawag siya para humingi ng tawad at sinabi ng lalaki na okay lang. Ngunit nalaman niya kalaunan mula sa isang kaibigan na naghintay ito doon ng 7 oras. 7 oras sa ilalim ng malakas na ulan ng bagyo. Tiningnan ko si Paulo. Ngumiti siya ng may hiya. Naisip ko kasi noon na kung tatawagan ko siya, baka makonsensya pa si Rina. Naghintay lang ako, baka sakaling dumating siya. Maliit na bagay lang po iyon. Sabi niya, maliit na bagay. Ngunit sa mga mata ni Rina, muling namuo ang mga luha. Pagkatapos ng 5 panayam, sa taxi pabalik sa hotel, pinatay ko ang recorder at umiyak mag-isa. Bakit ako umiiyak? Dahil sa isang pangungusap na sinabi nilang 5. Isang bansa kung saan hindi ko kailangang sabihing, pasensya na dahil babae ako. Ang mamuhay bilang isang babae sa Japan ay isang buhay ng walang tigil na paghingi ng tawad. Kapag nagbigay ng opinyon sa meeting, sasabihin, huwag masyadong agresibo ang mga babae. Kapag nag-overtime, sasabihin, bakit kailangan pang magpakapagod ng ganyan ng mga babae? Kapag hindi nag-aasawa, tatanungin, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Kapag nag-asawa, tatanungin, bakit nagtatrabaho ka pa rin? Ano man ang gawin, kailangang humingi ng tawad dahil babae ka. Inilabas ng World Economic Forum ang Gender Gap Index. Ang Japan ay nasa ika-118 sa 146 na bansa, pinakamababa sa G7. May estadistika na nagpapakita na ang halaga ng walang bayad na paggawa sa bahay ng mga babaeng Hapones ay umaabot sa 111 trilyong yen. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng isang simpleng bagay. Ang Japan ay isang lipunang humihiling sa mga kababaihan na manahimik at magsakripisyo. At ang 5 babaeng iyon, sila ang mga nakatakas mula sa lipunang iyon. Pagbaba sa taxi, pagdaan sa lobby ng hotel, inilabas ko ang aking notebook. Ang direksyon ng aking artikulo sa unang pahina ay kinansela ko na ng 2 makapal na guhit. Ang katotohanan ng brainwashing ng kulturang Pilipino. Wala nang bisa ang mga salitang iyon. Sa halip, isang bagong pamagat ang lumitaw sa aking isipan. Ngunit, may susulat ko ba ito bilang isang artikulo? Ilalathala ba ito ng Asahi Shimbun? Papayagan ba ni Chief Okada? Dala ang mga alalahaning iyon sa aking kwarto. May nakita akong mensahe sa aking telepono mula kay Chief Okada. Narita, napagdesisyunan mo na ba ang direksyon ng artikulo? Kailan mo maipapadala ang draft? Ibinaba ko ang telepono at matagal na tumingin sa kisame. Kailangan kong sumulat. Ngunit aling artikulo ang isusulat ko? Ang artikulong gusto ng hepe? O ang katotohanang nakita ko? At may mas pangunahing tanong. Isang tanong na paulit-ulit sa aking isipan habang iniimbestigahan ang kuwento ng mga babaeng ito. Isang tanong tungkol sa aking sarili. Nang gabing iyon, inilatag ko ang lahat ng materyales ng imbestigasyon sa mesa. 5 audio files, 10 pahina ng mga tala ng panayam, mga printout ng estadistika, at pati na ang garapon ng atsara na bigay ng biyenan ni Chio. Habang inaayos ang mga dokumento, tiningnan ko muli ang mga numero. Gender Gap Index ng World Economic Forum, Japan, rank 118. Halaga ng walang bayad na paggawa ng kababaihan, 111 trilyong yen. Oras ng paggawa sa bahay ng mga lalaking Hapon, 41 minuto. Antas ng kasiyahan sa buhay ng mga babaeng Hapones na lumipat sa Pilipinas dahil sa kasal,
84-40%. Ang mga numero ay malinaw, sapat na para sa isang artikulo, ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag ng mga numero. Ang luha ni Setsuko nang makarinig ng mga salita ng pagmamahal, ang mga kamay ng matandang nagtitinda ng kakanin habang binabalot ang suman para sa akin. Ang likod ng biyenan na lalaki na naka-apron habang nagluluto ng sinigang, ang nahihiyang ngiti ng lalaking naghintay ng 7 oras sa ilalim ng ulan ng bagyo. Ang mga iyon ay wala sa estadistika. Sa huling pahina ng aking notebook, nakita ko ang tanong ni Chio. Rika, masaya ka ba? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. At sa ilalim ng tanong na iyon, sunod-sunod na bumalik ang aking mga alaala. Pumasok ako sa Asahi Shimbun sa edad na 26. Sa unang araw ko sa Cultural Affairs Department, ang unang itinuro sa akin ng aking senpai ay hindi kung paano sumulat ng artikulo. Narita, ang kape ng hepe ay black, ang sa direktor ay latte. Tandaan mong dalhin bago mag-9 ng umaga. Kinabisa ko ang listahan ng kape, ang paghahanda ng tsaa bago ang meeting, pag-book ng mga party, pagsalubong sa mga bisita sa reception, ay trabaho ng isang baguhang babaeng reporter. Noong una, hindi ako tumutol. Akala ko, dahil bago ako, natural lang iyon. Ngunit lumipas ang 1 taon, 2 taon, hindi nagbago ang taong inuutusan para sa kape. Kahit may pumasok na bagong lalaking kasamahan, ako pa rin ang bumibili ng kape. Sa 3 taon, nilakasan ko ang aking loob at sinabi sa hepe, gusto ko rin pong lumabas para kumuha ng balita. Ngumiti ang hepe at sumagot, Narita, kapag masyadong agresibo ang isang babaeng reporter, hindi magiging komportable ang source. Kailangan mong matutong maging isang magaling na suporta para maging isang magaling na reporter. Suporta. Ang pagsilbi ng pagkain sa party ay suporta. Ang pagdala ng kape sa hepe ay suporta. Ang pagbaba ng boses ay suporta. Sa lipunang Hapon, ang laging hinihiling sa mga babae ay suporta. Nang bumalik ang alaalang iyon, biglang sumikip ang aking dibdib. Ang imahe ng 5 babaeng aking kinapanayam ay nagpatong-patong. Naramdaman din nila ang pagsikip na ito sa parehong lipunan, kaya sila umalis. Kung gayon, bakit ako narito pa rin? Dala ang tanong na iyon, nakatulog ako. Kinabukasan, tinawagan ko si Chief Okada. Chief Okada, kailangan kong baguhin ang direksyon ng artikulo. 3 segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Ano? Matapos kong suriin sa field, nakita ko na ang balangkas ng cultural brainwashing ay hindi totoo. Ang pagpili ng mga babaeng may mataas na pinag-aralan sa Pilipinas ay hindi dahil sa kultura, kundi dahil sa mga problemang estruktural ng lipunang Hapon. Narita, ano ang sinasabi mo? Ang mga babaeng Hapones ay tumatakas mula sa Japan. Naging malamig ang boses ng hepe. Ang ibig mong sabihin, susulat ka ng isang artikulong nagpo-promote sa Pilipinas? Sa tingin mo, ilalathala iyan ng Asahi? Isusulat ko ang katotohanan. Gender Gap Index, rank 118. Halaga ng walang bayad na paggawa ng kababaihan, 111 trilyong yen. Kung babalewalain natin ang mga numerong ito at susulat ng isang artikulo tungkol sa brainwashing, hindi na iyon pamamahayag. Kung isusulat mo ang artikulong iyan, matatapos na ang karera mo dito. Alam mo ba iyon? Alam ko po. Pero isusulat ko pa rin. Siya, pagkababa ng telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Ipinusta ko ang aking 9 na taong karera, ngunit kakaiba, hindi ako nagsisisi. Sa halip, isang pakiramdam ng kalayaan ang dumating. Pakiramdam ko, sa unang pagkakataon, nagsalita ako para sa aking sarili, sa halip na maging suporta lamang. Nagsimula akong sumulat. Ang pamagat ay, mga refugee ng pag-aasawa, ang pagtakas ng mga kababaihan. Sila ay hindi mga biktima. Sila ay mga tumatakas mula sa lipunang Hapon. Isang direksyong ganap na salungat sa inaasahan ng hepe. 3 araw akong nagkulong sa hotel para sumulat. Pinagsama-sama ko ang 5 panayam, isinama ang mga estadistika at ginamit ang kuwento ni Chio bilang pangunahing aksis. Sa dulo, kinopya ko ng eksakto ang tala sa aking notebook. Bakit hindi ako masaya? Pagkatapos ng artikulo, ipinadala ko ito sa opisina. Tulad ng inaasahan, ipinatigil ang paglalathala, tumawag sa akin si Chief Okada.
Narita, bibigyan kita ng huling pagkakataon, baguhin mo ang direksyon ng artikulo. Ituturing kong walang nangyari. Hindi ko po babaguhin. Kung gayon, hindi ka na reporter ng Asahi. Natapos ang tawag, 9 na taon, mula 26 hanggang 35. 9 na taon ng pagtimpla ng kape, pagbook ng mga party, at pagiging isang suporta. Tapos na. Ngunit kakaiba, hindi ako malungkot. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila mula sa bintana ng hotel at naramdaman kong may isang bagay sa aking dibdib na nakalas. Tulad ng isang lubid na matagal ng mahigpit na nakatali na biglang naputol, kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Chio. Chio, natanggal ako sa trabaho. 30 segundo, sumagot siya. Alam ko na. Inaasahan ko na. Yan, naghapunan ka na ba? Kung hindi pa, punta ka dito sa bahay. Pagkabasa ko ng text na iyon, napangiti ako. Katatanggap ko lang ng balitang tinanggal ako, pero nakangiti ako. Sa taxi papunta sa bahay ni Chio, naisip ko, hindi mailalathala ang artikulo sa Asahi, ngunit hindi ko ito maaaring bitiwan. Kailangang malaman ng mundo ang kuwentong ito. Kung paano, hindi ko pa alam, ngunit naniniwala akong may paraan. Ngunit hanggang sa puntong iyon, hindi ko pa naikukuwento ang pinakamahalagang bahagi, napanan. Ang tunay na dahilan kung bakit ako nagpumilit sa artikulong ito. Bakit hindi ako natinag sa banta ng hepe? Ito ay hindi lamang dahil sa investigasyon. Ito ay dahil hindi ito kwento ng iba. Ngayon na ang oras para ikwento ang aking kwento. Sa totoo lang, ako rin ay isang babaeng tumakas mula sa Tokyo. Hindi ako pumunta sa Maynila para mag-imbestiga. Nakatira na ako sa Maynila, hindi sa nagsinungaling ako mula sa simula. Medyo komplikado lang ang pagkakasunod-sunod. Totoo na, 9 na taon akong naging reporter sa Asahi Shimbun. Totoo na inatasan akong mag-imbestiga tungkol sa internasyonal na kasal. Ang kaibahan lang, matagal bago ko sinimulan ang investigasyong ito, nakilala ko na ang Pilipinas. Unang beses akong pumunta sa Maynila ilang taon na ang nakalipas para mag-cover ng isang Philippine-Japan Cultural Exchange event. Isang 4 na araw, 3 gabing business trip. Pagkatapos ng trabaho, sa huling gabi, naupo ako mag-isa sa isang maliit na bar sa poblasyon. Iinom lang sana ako ng isang basong beer bago bumalik sa Tokyo. May isang lalaking Pilipino na nakaupo sa kabilang mesa. Narinig niya akong nakikipag-usap sa telepono sa Hapon at kinausap ako. Mukha kang pagod. Iyon ang unang pangungusap. Sa Japan, walang sinuman ang nagsabi sa akin yan. Sa loob ng 9 na taon sa Asahi, walang senpai, kasamahan, o kaibigan ang nagsabing mukha akong pagod. Dahil sa Japan, ang pagpapakita ng pagod ay isang uri rin ng meiwaku, kaya lahat ay nagpapanggap na okay sila. At lahat ay iniisip na okay din ng iba. Ngunit ang lalaking ito, sa unang pagkikita pa lang, nabasa niya ang aking mukha. Nag-usap kami ng 2 oras sa bar na iyon. Hindi ko matandaan kung ano ang eksaktong pinag-usapan namin. Ang natatandaan ko lang, nakinig siya hanggang sa huli. Hindi pumuputol, hindi inililipat sa kanyang sariling kuwento. Nakikinig lang. Pagbalik ko sa Tokyo, ang araw na iyon ay hindi maalis sa isipan ko. Ang paghawak niya sa pinto ng restaurant para sa akin, ang pagbuhat niya sa aking mabigat na camera bag, ang paghihintay niya kasama ko dahil natatakot siyang mahirapan akong kumuha ng taxi. Lahat ay maliliit na bagay. Ngunit kapag pinagsama-sama ang maliliit na bagay na iyon, nagiging isang tanong sila, bakit sa Japan, hindi ko naranasan ang mga ito? Pagkatapos noon, ilang beses pa akong bumalik sa Maynila gamit ang dahilan ng business trip o bakasyon. Sa bawat pagpunta ko, pareho ang aking nararamdaman. Dito, hindi ako si reporter Narita. Ako lang si Rika. Hindi ko kailangang humingi ng tawad dahil babae ako. Hindi ko kailangang maging suporta. Hindi ko kailangang maging perpekto. At sa huli, nagpasya akong iwanan ang Tokyo. Nag-resign ako sa Asahi Shimbun at nanirahan sa Maynila bilang isang freelance journalist. Tumutol ang mga magulang ko. Sinabi ng mga kaibigan ko na nababaliw na ako. Ngunit alam ko, kung mananatili pa ako sa Tokyo ng isang taon, lalong titigas ang maskara sa aking mukha. Kailangan ko itong tanggalin bago ito tuluyang maging ang aking mukha.
Kaya nang matanggap ko ang utos na mag-imbestiga tungkol sa internasyonal na kasal, kumabog ang aking puso. Ito ay hindi kuwento ng iba. Ito ang aking kuwento. Ang babaeng tumakas papuntang Pilipinas, ako iyon. Ikinuwento ko ito kay Chio noong gabing natanggal ako sa trabaho. Habang kumakain kami ng sinigang na niluto ni Miguel sa kanilang sala. Rika, bakit hindi mo sinabi agad? Dahil isa akong mamamahayag. Hindi ko dapat ikuwento ang sarili ko sa subject ng investigasyon. Hindi ako subject ng investigasyon, kaibigan mo ako. Hinawakan ni Chio ang aking kamay. Kaya pala ganoon ka kapursigido sa artikulong iyon. Dahil hindi ito tungkol sa iba kundi tungkol sa iyo. Oh, noong kinapanayam ko ang 5 babae, umiyak ako hindi dahil malungkot ang kanilang kuwento, kundi dahil kuwento ko rin iyon. Nang umiyak si Setsuko dahil sa mga salita ng pagmamahal, umiyak din ako dahil hinahangad ko rin iyon. Hindi nailathala ang artikulo sa Asahi, ngunit hindi ko isinuko ang kuwentong ito. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, sinimulan kong isulat muli ang manuskrito, hindi isang artikulo, kundi isang libro. Ang pamagat ay Makasariling Hapon, isang talaarawan ng bansang Hapon sa mata ng isang babaeng hindi makahinga rito. At nang mailathala ang aklat na iyon, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Nailathala ang aklat at nahati sa 2 ang Japan. Ang Makasariling Hapon, ang aklat na isinulat ko habang freelance sa Pilipinas, ay tahimik na nailathala noong una. Hindi malaking publisher, walang advertising, ngunit 1 buwan lang, nagsimula itong kumalat. Una sa internet, sumabog ang reaksyon ng mga babaeng Hapones. Daan-daang review sa mga website araw-araw. Sa wakas, may nagsabi nito, hindi pala ilusyon ang nararamdaman ko. Ako rin, nagtitimpla ng tsaa araw-araw sa opisina. Hindi pala ito normal. Ako ay 32 single. Araw-araw akong nape-pressure na mag-asawa. Talaga bang may ibang buhay sa Pilipinas? Siyempre, matindi rin ang mga tumutol. Traidor sa bayan, mamamahayag na brainwash ng Pilipinas. Kahihiyan ng Japan. Sabay-sabay na dumating ang mga komento mula sa magkabilang panig at iyon mismo ang naging balita. Nagsimulang mag-ulat ang media sa Japan. Ang artikulong tinanggihan ng Asahi Shimbun ay bumalik bilang isang aklat. Sa Pilipinas, naging mainit na paksa rin ito na may mga headline tulad ng "Ang katotohanan tungkol sa Pilipinas sa mata ng isang mamamahayag na Hapon." Ang reaksyon ng mga tao ay, ang mga bagay na itinuturing nating natural ay napakahalaga pala. Sa lahat ng iyon, ang pinakatumatak sa akin ay isang email, Ginang Narita. Ako ay isang 50 taong gulang na may bahay. Buong buhay ko, namuhay ako para sa aking asawa at mga anak. Pagkabasa ko ng iyong aklat, sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko kung paano ko gustong mabuhay. Huli na ba? Huli na ba? Pagkabasa ko ng mga salitang iyon, matagal akong umiyak. Isang babaeng nagtiis ng 50 taon. Sa unang pagkakataon ay nagtatanong sa sarili. Hindi ako makapaniwala na ang aking aklat ang naging simula ng tanong na iyon. Ngunit ang pinaka-hindi inaasahang reaksyon ay nagmula sa ibang lugar. Tumawag ang aking ina mula sa Tokyo sa 2 linggo matapos mailathala ang aklat. Handa na ako sa kanyang galit. Nasasabihin niyang dinungisan ko ang pangalan ng aming pamilya. Rika, kakaiba, kalmado ang boses ng aking ina. Nabasa ko na ang aklat mo. Sandali, may gusto akong sabihin. Huminga siya ng malalim. Rinig ko ang kanyang paghinga sa telepono. Ganoon din ako. Ano po? Buong buhay ko. Ni minsan, hindi ko narinig ang tatay mong sabihing mahal niya ako. Akala ko, natural lang iyon. Pero pagkatapos kong basahin ang aklat mo, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng lungkot. Wala akong masabi. Noong umalis ka sa Tokyo, galit na galit ako. Bakit ka pumunta sa ganoong kalayong lugar? Pwede namang mabuhay ng maayos sa Japan. Bakit kailangang sa Pilipinas pa? Pero ngayon, naiintindihan ko na, mas matapang ka kaysa sa akin. Nanginginig ang boses ng aking ina. Ako, nagtiis ako. Buong buhay ko, akala ko dahil babae ako, natural lang na magtiis. Pero ikaw, hindi ka nagtiis. Umalis ka. Mama, Rika, maging masaya ka, ha? Para na rin sa akin.
para na rin sa akin. Ang tatlong salitang iyon ay naglalaman ng buong buhay ng aking ina, ang buhay ng isang babaeng Hapones. Buong buhay na nagtiis, buong buhay na sumuporta, buong buhay na nagsusuot ng maskara. At sa huli, sinabi niya ang isang pangungusap na hindi niya nasabi sa buong buhay niya. Mahal kita, sabi niya. Hindi sa Hapon, kundi sa Tagalog. Hindi ko alam kung saan niya ito natutunan, ngunit ang kanyang pagbigkas ay hirap na hirap. Ngunit ang tatlong salitang iyon ang pinakamagandang narinig ko sa aking buong buhay. Pagkababa ng telepono, matagal akong umiyak. Habang umiiyak, naisip ko, hindi masabi ng aking ina ang mga salitang iyon sa Hapon dahil 60 taon siyang nabuhay sa isang bansa kung saan ang salitang Aishiteru ay napakabigat at napakalayo. Kaya hiniram niya ang Tagalog. Mahal kita. Isang lipunan kung saan para masabi ang isang simpleng pangungusap, kailangang humiram ng wika ng ibang bansa. Iyon ang Japan. At iyon din ang pangungusap na naririnig araw-araw ng 1,176 na babaeng tumakas mula sa lipunang iyon. Nang araw na iyon, nagsimula akong sumulat ng bagong manuskrito. Isinusulat ko ang mga linyang ito ngayon sa Maynila, sa isang pamilyar na kapihan. Kalalabas lang ng may-ari ng isang basong Amerikano at sinabing, "Rika, ang sipag mo ngayon at binigyan pa ako ng isang libreng ensaymada. Noong una akong pumunta dito, nahihiya ako sa mga ganitong bagay. Ngunit ngayon, kapag wala ito, nakakaramdam ako ng pananabik. Ako ay isang freelance journalist, nagsusulat ng mga column tungkol sa dalawang bansa. Pagkatapos ng aklat, maraming media outlet ang kumontak sa akin. Inanyayahan ako ng isang TV station sa Pilipinas na maging panauhin sa isang programa. Isang publisher sa Japan ang pumirma ng kontrata para sa susunod kong aklat. Nang matanggal ako sa Asahi, akala ko tapos na ang lahat. Ngunit kabaligtaran, mas maraming pinto ang nagbukas. Si Chio ay nagtuturo na ngayon ng Hapon sa isang malaking language center. Ipinagmamalaki niyang lumampas na sa 200 ang kanyang mga estudyante. Plano na nilang magkaanak. Natatawang sinabi ni Chio na ang kanyang biyenan ay nagsimula ng maghanda ng mga gamit para sa sanggol. Paminsan-minsan, pumupunta pa rin ako sa talipapa malapit sa bahay. Ang matandang nagtitinda ng kakanin ay laging nagtatanong, "Kumain ka na ba, iha?" Tuwing magkikita kami, ang tiyo na nagtitinda ng longganisa ay laging naglalagay ng isang piraso sa aking supot. Kapag sinasabi kong, "Kuya Jun, lagi na lang po," nakakahiya na. Ang sagot ay palaging, "Anong nakakahiya?" Ito ay pagmamahal. Kung tatanungin niyo ako kung perpekto ba ang buhay sa Pilipinas, sasabihin kong hindi. Mahirap pa rin ang wika at minsan ay nalilito pa rin ako sa mga pagkakaiba sa kultura. Alam ko na ang kultura kung saan ang manugang na babae ay kailangang magtrabaho sa bahay tuwing may mga okasyon ay mayroon pa rin sa Pilipinas. Minsan, napapagod din ako sa mabilis na pagbabago at may mga pagkakataong namimiss ko ang tahimik at maayos na mga kalye ng Tokyo. Ngunit may isang pangunahing pagkakaiba. Dito, kapag pagod ako, tatanungin ako, "Bakit mo tinitiis?" Sa Japan, tatanungin ako, "Bakit hindi mo tiisin?" Ang pagkakaibang iyon, ang lahat. Isang pagkakaibang nagpakilos sa 1,176 na kababaihan. Paminsan-minsan, tinatawagan ko pa rin ang aking mga magulang sa Tokyo. Tahimik pa rin ang aking ama, ngunit nagbago ang aking ina. Sa dulo ng bawat tawag, nahihiya niyang sinasabi, "Mahal kita." Sa Tagalog pa rin. Sabi niya, hindi niya pa rin kayang sabihin sa Hapon, ngunit okay lang. Ang pagsabi niya nito ay isang 60 taong revolusyon. Sa pagtatapos ng manuskritong ito, may isa pa akong gustong sabihin. Inilabas ko ang kuwentong ito sa mundo, hindi dahil ang Pilipinas ay isang perpektong bansa o dahil ang mga lalaking Pilipino ang pinakamahusay na asawa sa mundo. Hindi ako sumusulat ng isang artikulong nagpo-promote sa Pilipinas. Ito ay isang tanong para sa lipunang Hapon. Bakit natin hinihiling sa mga babae na manahimik? Bakit naging malayo ang mga salita ng pagmamahal? Bakit trabaho ng babae ang pagsilbi ng pagkain? Bakit kailangang magtimpla ng kape ang isang babaeng nagtapos sa University of Tokyo? Nang makarating ako sa Pilipinas, napagtanto kong lagi akong nagtitiis. Akala ko, natural lang ang magtiis, ngunit hindi.
Hinding-hindi. Naalala ko ang sinabi ni Setsuko sa panayam. Sa loob ng 29 na taon, ni minsan hindi ko narinig na may nagsabing mahal ako. Akala ko, natural lang iyon. Sa sandaling mapagtanto mo na ang bagay na akala mo ay natural ay hindi pala natural, kikilos ka. 1,176 na tao ang kumilos. At ako rin ay kumilos. Gusto kong itanong sa mga nagbabasa nito, nagtitiis ka ba? Niloloko mo ba ang iyong sarili na natural lang iyon? Ang sagot na natagpuan ko ay simple lang. Ang mabuhay sa tabi ng taong nagsasabing mahal ka. Ang mabuhay bilang ikaw. Ang umiral bilang ikaw sa isang lugar kung saan hindi mo kailangang sabihing, pasensya na dahil babae ako, iyon ang lahat. Ang hirap na pagbigkas ng aking ina ng 3 salitang Tagalog, mahal kita, ang 3 salita ng matandang nagtitinda. Kumain ka na? Ang 3 salita ni Miguel sa sticky note tuwing umaga, mahal kita. 3 salita ay sapat na. 1,176 na babae ang tumawid ng dagat para hanapin ang 3 salitang iyon. Sino ang susunod?